Sa topic na ito ay malalaman mo ang signs kung matalino ka sa pera. Mga habits, pag-uugali o desisyon na iyong ginagawa sa iyong pera. Mabuti kasi na alam natin ang mga signs na ito upang ma-confirm natin sa ating sarili kung nasa tamang mindset ba tayo o daan para yumaman. At bago muna ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka sa next na upload. 10 signs na matalino ka sa pera mo. Number 1, priority mo ang needs versus wants. Matalino ka sa pera kung alam mo ang needs at wants. Ang needs ay mga bagay na kailangan mo upang mabuhay gaya ng pagkain. Ang wants naman ay mga bagay na gusto mong bilhin gaya ng sapatos at bag. Kung inuuna mo bilhin ang needs, ikaw ay matalino sa pera dahil maiiwasan mo ang impulse buying. Ang wants kasi, ito ay umuubos sa iyong pera lalo na kung wala ka pang budget. So, kung priority mo ang needs versus wants, I'm happy for you kasi nasa tamang daan ka. Number 2, hindi ka umuutang para bilhin ang iyong luho. Kung may gusto ka o may pangarap na bilhin, ito ay pinag-iipunan mo muna. Iniisip mo na hindi solusyon ang mangutang para sa iyong luho. Alam mo na hindi worth it ang interest para lang mabili ang gusto mo. Sa halip ay may ipon goals ka para mabili ito. Kapag mangutang ka kasi ay dalawang expenses na yon. Unang gastos ay ang pera na may interest na binabayaran mo. At ang pangalawang gastos ay ang pinagbili mo sa iyong luho. Number 3, nakafocus ka sa pagpalaki ng iyong net worth. May idea ka ba sa tinatawag na net worth? Ang net worth ay ang perang natira pagkatapos mo tanggapin ang iyong income. Dito kasi halos nagkakamali ang mga tao. Akala kasi nila kapag malaki ang income, marami ka ding pera. Kaya kung matalino ka sa pera, alam mo na ang net worth ang basihan. Sa pinakasimple na kahulugan, ang net worth ay ang pera mo ngayon kasama ang lahat ng assets. Habang ang income ay ang perang natanggap mo mula sa iyong investment, trabaho at negosyo. Halimbawa, kahit malaki pa ang iyong income pero kung ubos naman sa gastusin ay wala pa rin. Kahit low income pero mataas ang net worth mo ay matalino ka nga sa pera. At plus pa dyan, kapag malaki ang income mo at malaki din ang net worth mo ay talagang may pupuntahan ang future mo. Number 4, alam mo ang kahalagahan ng barya. Kung matalino ka sa pera ay pinapahalagahan mo ang bawat barya na pumapasok at labas sa iyong wallet. Kahit piso ay kalkulado mo kung saan ito napupunta. Para sa iyo, malaki man o maliit ay kailangan pagtuunan ng pansin lalo na sa usaping pera. May kasabihan nga, kulang ang libo kung walang piso. Halimbawa, punta ka sa mall at kulangan mo ng piso, di ba hindi pwede? Kaya kahit barya lang yan, kapag iipunin mo ay lalaki pa rin. Number 5, binibili mo ang assets versus liabilities. Explain ko muna kung anong kinaibahan ng asset versus liabilities. Ang assets ay ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pera at malaking return in the future. Samantala, ang liabilities ay ang mga bagay na umuubos sa iyong pera na walang balik. Bigyan kita ng sample. Bahay. Assets o liabilities? Kung papaupahan mo, ito ay assets. Pero kung titirhan mo, ito ay liabilities. Isa pang sample, sasakyan na pang negosyo. Assets or liabilities? Siyempre, asset siya kasi nagbibigay ito ng pera sa iyong negosyo. Kaya, kung inuuna mong bilhin ang assets versus liabilities, ay matalino ka nga sa pera. Number 6, aware ka kung magkano ang pumapasok at lumalabas na pera. Ano ba ang ginagamit mo sa pag-track ng iyong pera? Pwede itong isulat sa papel o sa app gamit ang iyong cellphone. Kapag alam mo kasi ang takbo ng iyong pera ay maiiwasan mong ma-short at mangutang kasi calculated na ang iyong income at expenses.
Sign talaga ito na matalino ka sa pera kung alam mo ang takbo ng iyong kaperahan. Sabi ko nga, sa pag-track ng iyong pera ay dapat hiwalay ang iyong income at expenses. Sa una lang yan mahirap at time-consuming, pero kapag nakasanayan mo ay madali na lang itong gawin. Dahil kasi aware tayo sa galaw ng ating pera, ay mas nakikita natin kung saan dapat i-adjust para pagkasyahin ito. Number 7, may plano sa pera at future mo. Matalino ka kung may plano ka sa iyong pera, hindi lang pambayad sa expenses o bills mo. Kailangan mo din pagplanuhin kung saan ang iba mapupunta gaya ng ipon goals at investment. Kung may trabaho ka ngayon ay dapat kada sahod mo ay may patutunguhan ang iyong sweldo para sa future mo. Kapag kaya mo ay dapat mag-set aside ka para sa iyong future. Mahirap man ngayon ay natural lang yan kasi nag-uumpisa ka pa lamang. Pero later on, ang iyong future self ay magpapasalamat sa iyo. Habang bata at malakas ka pa ay magplan ka na ng iyong future. Upang pagdating ng panahon na ikaw ay mahina ay nakaset na ito. Sabi nga ni Abraham Lincoln, the best way to predict future is to create now. Kaya unti-unti mo na itong gawin ngayon. Simulan mo nang i-create ang iyong future sa pagpaplano ng iyong pera. Number 8, marunong ka magparami ng pera. Nabanggit ko nga sa video na ito ang iba't ibang paraan kung paano dumami ang pera mo. Kapag ang pera mo ay nakastock lang at hindi ka marunong magparami nito, ay talagang hindi ka makakaalis sa iyong sitwasyon. Isang paraan na magparami ng iyong pera ay ang pagnenegosyo. Kapag may negosyo ka kasi ay may chance na maraming pera ang papasok sa bulsa mo kasi nga nagbibigay ka ng value. Like bumibili sila sa iyo at nagbabayad ng mas malaki kaysa sa trabaho mo. Halimbawa, naging the best ka sa iyong trabaho at natapos mo on time ang report mo. Tumaas ba ang sweldo mo? Di ba wala? Pero halimbawa, may negosyo ka at ginawa mo ang the best mo at lumaki ang sales mo. Tataas ba ang income mo? Di ba? Oo. So, yan ang isang paraan para dumami ang iyong pera ay ang pagnenegosyo. Number 9, priority mo ang long-term versus short-term sa iyong goal at decision. Long-term means ay pangmatagalan like 10 years or more. Ang short-term naman ay mabilisan like 3 years or less. Matalino ka sa pera kung binibigyan mo ng pansin ang long-term gaya ng investments. Ang investment kasi ay pang long-term at for retirement plan kapag matanda ka na. Isa pang halimbawa, nag-iipon ka ngayon para sa iyong business. Ito ay long-term kasi it takes how many years bago ka pa makapag-ipon. At kapag naging successful, ito ay pang matagalan at maipapasa mo pa sa next generation. Ang short-term naman ay nag-iipon ka ng ilang buwan upang makabili ka ng bagong cellphone na magbibigay sa iyo ng pansamantalang kasiyahan. Number 10, marunong mag-ipon at may emergency fund. Kahit maliit man ang sweldo mo, kung marunong kang mag-ipon ay makakaipon ka pa rin. Maliit o malaki man ang iyong ipon ay okay lang basta nasa ugali mo ang pag-iipon. Kasabay ng pag-iipon ay ang pag-build ng emergency fund. Sa usaping financial, ang foundation talaga ay ang pag-iipon. At ang emergency fund naman ay ang perang inipon mo for emergencies. Sa video na ito ay malalaman mo ang kahalagahan nito, kaya check mo na din. Bago tayo magtapos, nais kong malaman mo na sa iyong kamay pa rin ang tamang paghawak ng pera. Ngayon, may tanong ako, sa 10 signs na nabanggit ko, anong meron ka na? I-comment mo naman below para malaman ko. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like, i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod kong upload. Again, it's me, Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.